Amen. So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay, ano na ba? Week 4, Day 3. So yan, Week 4, Day 3. Okay, so magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Ephesians 5:26, that he might sanctify her, cleansing her by the washing of the water in the word. Yung topic natin ay preparation pa rin ng bride. Okay? So dito, binibigyan ng pansin yung sanctifying her. So isa sa pinakamatinding preparation ng bride ay yung sanctifying her. Yan yung sinasabi natin, pinapabanal siya. Okay. Pangalawa, binanggit din dito yung yung cleansing her by the washing of the water in the word. Okay, so yan naman ay ang paglilinis na bahagi din ng preparation yan. Sanctifying, pinapabanal, no? At mula sa sanctification work, syempre tinatransforma, no? Lumalago sa buhay, at nagiging matured yung bride. At isa namang proseso ay ang paglilinis sa pamamagitan ng tubig ng salita. Yan. So yan lahat ng yan ay for the preparation of the bride. So Revelation 19:7, let us rejoice and exult, and let us give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. Amen. Dito binabanggit yung marriage of the Lamb. No, pero mapapansin nyo kasi pag sa Revelation, yung mga pangyayari parang nangyari na. Sabi niya, the marriage of the Lamb has come. Parang dumating na. Ganun ang mga yung mga tono. Tapos kung minsan sa Revelation, no, marami diyan mga past tense na, pero hindi pa nangyayari. Pero pag nung binanggit niya ay past tense na. No, na para bang nangyari na, nagganap na. No, bakit ganon? Kasi sa mata ng Diyos, na yan nangyari na yan eh. No, bagamat hindi pa nagaganap, pero sa mata ng Diyos, nangyari na yan. Kaya dahil diyan, hindi pwedeng hindi mangyari. Nangyari na nga eh. So ganon. Kaya parang yung marriage of the Lamb, sa mata ng Diyos, naganap na yon. Tapos sabi niya, the wife has made herself ready. Naganap na rin na naihanda talaga yung bride. Sa ngayon kasi, panahon ng paghahanda, parang ang hirap. Pero dito pinakita na ihanda siya. So walang mahirap. So lahat ng ito mangyayari. Okay, yung marriage of the Lamb mangyayari. Yung wife has made herself ready, mangyayari lahat dyan. Ang maganda dyan, tayo ay nagpa-participate ngayon sa preparation of the bride. Kung nangyari na yan, hindi na tayo kasama dyan. Amen. Okay, so magbabasa na ako. Revelation 19 will be completely fulfilled. So yun, sabi niya, yung kasalan ng kordero, yung wife made herself ready, ay magkaganap, mangyayari ng kumpleto. So ang basihan nito ay yung word na pinakita niya, naganap na eh, naihanda na, nangyari na eh. No, kaya siguradong mangyayari yan. Kaya huwag tayong magduda. Ang pinakamasama sa lahat yung pagdudahan mo yung salita eh. Mangyayari ba yan? Totoo ba yan? Huwag kang ganyan. Mag-amen ka at positively makibahagi ka sa preparation. Furthermore, we believe that the process of fulfillment is taking place. Okay. So we believe, dapat maniwala ka na yung paghahanda ay nagaganap na. Nagaganap na yan. Sinasagawa yan ng Panginoon. Amen. Since Jerusalem has been restored to the nation of Israel, the coming back of the Lord Jesus should not be far off. The bride, however, cannot be prepared quickly
This preparation is a gradual work that takes place over a period of time. Certainly, the Lord must be doing a work on earth to prepare His bride. Amen. Yung marriage of the Lamb kasi, yan ay related sa Lord's coming. Lord's coming yan. No, at yun naman Lord's coming, may mga sign siya, kailan ba babalik ang Panginoon? At isa sa mga sign niya na matindi, ay yung restoration ng nation of Israel. Kasi yung mga Israelites, ano sila na-scattered sila No? Nawalan sila ng bansa. Isipin mo, isang mga tao na nawalan ng bansa, na ikalat. Sila lang ang ganun. Halos walang ganyan sa history. Lahat ng mga bansa intact sila. Tulad ng Pilipinas, mangyayari ba na tayo ay magkakalat sa buong mundo? Tapos mawawala na itong Pilipinas. So hindi mangyayari yan. Pero sa mga Israelites kasi, nangyari yan. Yan ay isa sa mga disiplina ng Diyos sa kanila. Subalit, bagamat sila ay nawala ng bansa, nagpropesiya naman ng Panginoon na nandito siya sa lupa, na ang nation of Israel ay mare-restored. Ibig sabihin, makakabalik uli sila. No, yan ay binanggit niya tungkol doon sa puno ng igos na natuyo. No, kasi na-curse siya No, para sinumpa siya. Parang yung pagkawala ng bansang Israel ay isang sumpa. No, subalit sabi ng Panginoon, dadating ang panahon itong puno ng igos ay mananariwa. Ibig sabihin, mare-restore siya. Pero maganda, sabi niya, kapag yan ay nangyari, sabi niya, andyan na ako sa pinto. So, ibig sabihin, babalik siya, pero kung nangyari yon, nandun na siya sa pinto, ang lapit na. At yan ay naganap na-restore na yan eh. Di ba may bansa na sila ngayon? At may Israel na ngayon. Kaya natupad na yung propesiya at sabi ng Panginoon, nandyan na ako sa pinto. Pero matagal na na-restore yung ilang years na nangyari yan. Kaya hindi lang siya nasa pinto, hawak na niya yung doorknob, papasok na siya. Ganyang kalapit yan. No? Pero bagamat malapit na yung pagbabalik niya, ang nakakahadlang sa kanyang pagbabalik ay itong bride hindi pa naihanda. So yan na lang. No? Kaya yung buong gawain ng Panginoon niya, nakafocus sa paghahanda nitong bride. Yan ang inaatupag niya. Yan ang kanyang sentro ng gawain niya ngayon. No? Kung makakausap ng Panginoon, Panginoon, anong ginagawa mo ngayon? Hinahanda ko na yung bride para makabalik na ako. So yan yung work ngayon. At yung paghahanda rito kasi hindi ganun kabilis, napaka-gradual. Kasi yung preparation ay may kinalaman sa maturity. Sa maturity. Siyempre pag maturity, may growth yan na mabagal. Tapos meron din siyang kinalaman sa cleansing. At yung cleansing natin, mga kapatid, araw-araw ito dapat cleansing. At may kinalaman din siya sa building. So kaya hindi ganun kadali i-prepare itong bride. Pero maipiprepare siya. Kasi yan ay sinabi sa kasulatan. No? Kaya pinakamatalino dapat kasama ka rito. Amen. Amen. Okay, so He is coming to present to Himself the bride who has already been prepared. This preparation, I believe, involves the work of building corporately. Those who make up the brides must not only to mature in life, they must also be built together as the one bride. Amen. So yung buildings, preparation siya for the bride. Hindi lang siya individual work. Kasi ang kasalan ay hindi naman mga kasalang individual, kundi isang corporate bride. Mga believer na na-mature, na itayo ng sama-sama. Corporate siya. At yan ang pakakasalan.
Kung na-mature ka, wala ka sa building, ma-iitsa puwera ka, hindi ka masasama. So, kailangan dito ng building work, pagtatayo. At siyempre, pinakamainam ang pagtatayo ng eklesiya. Saan ba nagaganap ang pagtatayo ngayon? Sa eklesiya. Sa labas ng eklesiya, walang pagtatayo. Kaya, yung mga bumalik na sa eklesiya, congratulations. Mabuti bumalik na kayo. At kayo ay nasa proseso. Tamang landas ang tinatahak nyo. Naitatayo, nagmamature, nakikleanse. At hanggang kailan yan? Habang buhay. At hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, dapat ito yung proseso na pinagdadaanan natin. Amen. The work in the recovery is the Lord's genuine work to prepare His bride. The primary work of the Lord in His recovery is not to preach the gospel throughout the years. It is to prepare His bride. Amen. So, huwag tayong maligaw. Bagamat kailangan pa rin natin mag-preach ng gospel, pero yung pinaka-main work, hindi gospel preaching. Hindi gospel preaching. Kasi minsan, ang Christian life nagiging unbalanced eh. May mga time nahuhulog tayo sa isang work na nakakalimutan natin yung kabila. Pero dapat yung direction ng gawain ay preparation ng bride pa rin. So, Brother Danny, kailangan pa ba mag-preach ng gospel? Siyempre, kailangan pa rin tayo mag-preach ng gospel sapagkat kung mas marami ang believer, okay, mas malawak ang work ni Lord, mas madali makumpleto, okay, yung bilang ng mga mandaraig. At ang mga mandaraig, kapag nakumpleto ang kanilang bilang, then mabubuo na ang bride. So, anong work natin? Mag-preach yung gospel, mag-shepherd, magtayo, no? At ibigay ang ating sarili para sa cleansing ng tubig sa salita. So yan, dyan umiikot ang preparation ng bride. Huwag kayong mawawala dyan. Yan ang mga proseso. Amen. Amen. Okay, so, sa today's reading na ako, according to Ephesians 5:26, Christ gave Himself up for the church so that He might sanctify her, cleansing her by the washing of the water in the Word. After the Lord Jesus gave Himself for us in the flesh, He was resurrected in resurrection. He became the life-giving Spirit. As the life-giving Spirit, He is the speaking Spirit. Whatever He speaks, amen, is the Word that washes us. Amen. Okay, so binanggit natin ngayon, yung isa sa pinaka-work ng preparation of the bride is the cleansing through the water in the Word. Kaya ang involved dito para magkatubig, dapat may Word. Kasi yung tubig na naglilinis, okay, ay nasa salita. Kaya kung walang salita, walang tubig. Kaya yan, kailangan natin maintindihan. Ano bang ibig sabihin ng salita? Okay. Ang salita ay related sa Spirit. Nung ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli, siya ay naging espiritong nagbibigay buhay. At itong espiritong ito, okay, ay ang nagsasalitang espiritu. Yan ang salita na kailangan natin para tayo ay mahugasan. Sabagat kung wala ang espiritong nagsasalita, walang tubig. Walang tubig. At kung ang Panginoon hindi naging espiritong nagbibigay buhay, walang salita. Pero may salita. May salita. Sapagat siya ay spiritong nagbibigay buhay. Kaya binabanggit dito, yung salita, ito yung pagsasalita ngayon ng espiritu. Kapag may salita ng espiritu, mayroong paglilinis ng tubig. Kaya kailangan maranasan natin to at paintindihan natin. Brother, saan ba yung salitang naglilinis ng tubig? Yung espiritu yan.
Ang Espiritu ay Espiritong nagsasalita. At ang kanyang pagsasalita ay nagdadala ng tubig upang tayo ay hugasan, linisin. Okay, so ito, pakinggan nyo. The Greek word, rendered word in Ephesians 5:26 is not logos, the constant word, but rhema, which denotes the instant word. The word of the Lord presently speaks to us as the life-giving spirit, The Lord is not silent. He is constantly speaking. Amen. Amen. So yung word na binabanggit dito, hindi siya logos. Ang logos kasi yung constant word. Halimbawa yung Biblia, ano na yan, constant na yung word yan. Bagamat yan ay salita ng Diyos, pero yan ay logos, constant word. So hindi yan yung word na naguhugas. Ang naguhugas na word ay yung salita ng Espiritu, na kung tawagin ay rhema. Instant. Okay, instant siya. No, hindi siya constant, instant siya. Dumadating siya. Sabagat Espiritu yan eh. No, at yung Espiritu na yan ay Espiritu na nagsasalita. Palagi siya nagsasalita. So isa sa karakteristik ng Espiritu nagbibigay buhay ay ang pagsasalita. So, hindi siya napapagod. Minsan paulit-ulit siyang magsasalita. So yan yung bigyan natin ng ng atensyon, ng pagsasalita ng Espiritu. Asan ba yung Espiritu? Hindi nasa atin. Asan yung pagsasalita? Nasa atin. Okay, so magsasalita siya sa loob mo, sa Espiritu mo. Hindi yan magsasalita sa hangin. Yung Espiritu, mga kapatid, nagsasalita sa Espiritu natin. Minsan nagbabasa ka ng Biblia, o logos yan, pero mula sa pagbabasa mo, biglang magsasalita ang Panginoon mula doon sa binabasa mo. So minsan naman, sa araw-araw nating buhay, nagsasalita siya sa loob natin. Kausapin mo, magsasalita. Yan ay ang rhema, ang Espiritu na nasa loob natin. Mag-fellowship ka, magsasalita siya sa iyo. Kaya meron tayong tinatawag na intimate fellowship with the Lord. Ano ba yan? Yan ay ang pakikipag-usap sa Panginoon na Espiritu na nagsasalita. At pag nagsalita siya, may cleansing. Amen. Amen. Okay, so if you take Him as your person, you will discover how much He desires to speak within you or speak within you. Nagsasalita sa loob natin, hindi sa labas. Amen. How can we know that Christ as our person is present with us? We know it by His speaking. If we do not have His speaking within us, we do not have His presence. So yung presence niya sa atin, yun ang kanyang pagsasalita. Paano mo malalaman ikaw ay nasa presensya ng Panginoon? Yan ay sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Lalo na pag kinukuha mo siya bilang persona mo. Nang ibig sabihin, nakikiisa ka sa kanya. Kinukuha mo siya bilang persona mo. Panginoon, gusto ko ikaw ang maging persona ko. Ikaw ang maihayag sa akin. Kasi yung persona, yan yung kahayagan ng Panginoon. At lahat ng ito ay istorya na nangyayari sa ating kalooban. Pag sinabi natin kalooban or within, ito yung mingled spirit natin. Ano ba yung kalooban natin tungkol sa spiritual? Yan yung mingled spirit natin. At diyan nagaganap yung salita ng Espiritu. So, hindi siya nagsasalita sa panaginip o sa kaisipan. Hindi. Ano yun? Yung naisip natin, hindi maasahan yun. Kailangan yung kaisipan natin nakalagak sa Espiritu para madinig mo, maramdaman mo, ma-interpret
yung pagsasalita ng Espiritu. Yung kaisipan natin, meron siyang kakayahan na maintindihan yung damdamin, no, ng pagsasalita ng Espiritu. Kaya sinasabi sa atin, set your mind on the Spirit. Para sa ganon, marinig mo at maintindihan mo yung salita ng Espiritu. So, ito mga sinasabi ko, dapat pasukan nyo. No, pasukan nyo yung mga ganyang karanasan. Ang Espiritu ay nagsasalitang Espiritu. Saan? Within, sa loob natin. Saan dyan? Sa Espiritu. Paano mo siya maintindihan? Paano mo siya mararamdaman o ibig sabihin, mauunawaan? Kailangan yung Espiritu mo nakalagak, ay yung kaisipan mo nakalagak sa Espiritu. Yun. Pag nagsalita siya, nai-interpret ng ating kaisipan. Pero yung kaisipan natin dapat na-renew, na bagong kaisipan. Hindi siya kaisipan na punong-puno ng mga, alam niya, mga makasanlibutang bagay, mga maruruming bagay, bukas siya kay Satanas. Wala kang maririnig pag ganun. No, kailangan yung kaisipan natin may pagtuon sa Espiritu. But if we turn to Him to mean business, to take Christ as our life and our person, His speaking will begin again. His speaking is the living Word. The living Word is the Spirit, and the Spirit is our wonderful Christ Himself. How practical, subjective, intimate, and real He is as the speaking Spirit. Hindi ito theory. Ito ay mga realidad na bagay, mga totoong bagay, mga practical siya ng Espiritu, ay nagsasalitang Espiritu. Minsan kulang tayo sa karanasan sa pagsasalita ng Espiritu kasi kulang tayo sa focus. Kulang tayo sa focus. Nakapokus tayo sa mga ibang bagay. Hindi malakas yung karanasan sa pagsasalita ng Espiritu. Nakatuon ka sa maraming bagay. Halimbawa, yung mga iba, sobrang busy nila. Ang kanilang kaisipan, umaandar masyado dahil sa kanilang trabaho. So, hindi nila gano'n nararanasan ang pagsasalita ng Panginoon. Pero pag kinuha mo siya bilang persona, tinuon mo yung kaisipan mo sa Espiritu, iyon, mararamdaman mo. Andyan pala siya. Panginoon, andyan ka pala. Sabi ng Panginoon, kanina pa ako nandito. Hindi mo ako pinapansin. Amen. The Spirit is the water that washes us. Every time He speaks within us, we should experience cleansing. Every time He speaks within us, we should experience cleansing. Ang speaking niya, naghuhugas, nagpapapresko, nagpapanariwa, inaalis ang mga natural na konsepto. Kaya yung iba, daming konsepto hindi nahuhugasan kasi. Yung iba, daming opinion, hindi nahuhugasan yung kanilang opinion. Daming sinasabi, at yan ay expression ng kanilang kaluluwa, hindi nahuhugasan. Kulang sa paghuhugas, kaya punong-puno ng mga natural na bagay. May ganyan tao, alam ko na. Palaging maraming idea, opinion, saloobin, ano-ano. Napaka-natural, kulang sa hugas. Sabagat kung ang Espiritu dumating sa iyo, dalisayin ka niya, purify ka niya. Ikaw ay maging simple, bukas, at patuloy na nagmamahal lang sa Panginoon. At patuloy na nagtatayo at nagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. Kaya minsan yung mga bagay ng Diyos hindi napapahalagahan kasi maraming mga bagay na hindi naman spiritual. Kaya kailangan natin ng paglilinis, pananariwa, pagbabago. Lahat ng yan ay
ginagawa ng tubig na nasa salita. Amen. This cleansing is a metabolic cleansing. Okay, so ulitin ko. This cleansing is a metabolic cleansing that removes what is old and replaces it with what is new. Old. Nililinis niya yung mga kalumaan natin. Daming kalumaan sa buhay natin. Amen. At ito ay kanyang pinapabago. Nagdadala siya ng mga bagong bagay sa atin. Nilinis na niya yung lumang bagay. At hindi lang siya naglinis, dinala niya yung mga bagong bagay sa loob natin. So yan yung paglilinis niya. Metabolic kasi yan, metabolic cleansing. Ang ibig sabihin ng metabolic, ito ay isang mga bagay na may kinalaman sa buhay. Amen. It is by the inward metabolic cleansing that we have transformation. By the metabolic cleansing that comes from the speaking of Christ as the life-giving Spirit, we are truly changed and transformed. Amen. So yung transformation pala, may kinalaman sa metabolic cleansing. Kasi noon, pag sinabi nating metabolic change related to transformation, ang alam natin, it's more on addition lang ng ng mga elements ng Panginoon dinideposit sa atin. At yung mga elements ng Diyos, yan yung nagpapabago sa atin. So kasama naman yan, tama yan. Pero dito dinagdag niya yung paghuhugas ng mga natural na bagay. Kasi pag hindi tayo nahuhugasan ng mga natural na bagay, maliit yung kapasidad natin. Napupuno tayo ng mga konsepto, minsan pati mga makarelisyosong konsepto na ibubuo sa atin yan. Kaya kailangan yan pakpakin, linisin, hugasan. At yung tubig ng salita lang ang kayang makagawa niyan. Hindi mo kayang i-unload yung sarili mo. Mag-isa, hindi magagawa yan. Kailangan may spirit, may tubig. Okay, na nanggagaling sa salita. Amen. Amen. God's way in His economy is not to change us outwardly. His way is for Christ to give Himself for us and then to come into us as the life-giving Spirit. In a very practical sense, the Lord's presence is one with His speaking. Whenever He speaks, we realize His presence within us. Amen. So, yung economy ng Panginoon, economy niya, hindi baguhin tayo panlabas. Hindi. At hindi tayo nagpo-focus sa mga ganyang direksyon. Naku, babaguhin ko na yung sarili ko. Hindi ko nagagawin ito. So mula ngayon, iiwas na ako sa ganito. Mula ngayon. Kailan pa yan? So hindi tayo nababago sa Kanya, sa ganyan. Ang tunay na pagbabago, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Life-giving Spirit. Okay? At ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng Kanyang pagsasalita. Tangi lamang ang pagsasalita ng Espiritu ang nagdadala ng kabaguhan sa atin. Kapag ang buhay mo ay walang pagsasalita ang Diyos, kawawa ka naman. Ibig sabihin, dapat lumuhod ka, Panginoon. Bakit wala kang pagsasalita sa akin? Ano na nangyari? So, hindi ko alam. Baka pwede may mangyari din yan. Ngayon, sinasabi ko, yung Espiritu lagi nagsasalita. Pero baka pwede mangyari na yung Espiritu hindi na nagsasalita sa iyo. Baka merong isang bagay na na-offend siya sa iyo, ayaw na niya magsalita. So, delikado yan. Dapat ang normal na buhay ng Kristiyano ay punong-puno ng pagsasalita ng Espiritu. Pumasok tayo sa ganyang karanasan. Kumisa kasi ang Panginoon, kailangan mo rin siyang tanungin.
Kailangan mo rin siyang kausapin. Kailangan mo rin siyang tawagin. Kailangan mo rin magbukas sa Kanya. Kailangan mo rin tuusin ang mga kasalanan. No? Kailangan mo rin ng pagbalik, no? Para maging malakas ang Kanyang pagsasalita. No? Kung siya ay nananahimik, hindi normal yun. No? Meron dahilan. Ang normal na pagkilos ng Espiritu ay nagsasalita. Kaya sinasabi sa atin, maski yung pagpapahid na binabanggit sa John, siya ay nagpapahid. Pero sinabi niya, yung pagpapahid ay pagtuturo. O di, nagsasalita, nagtuturo eh. Amen. Okay. This, speaking of the life-giving Spirit within, is the water that cleanses our inner being. Amen. So yung water, yun yung pagsasalita ng Espiritu. This cleansing water deposits a new element into us to replace the old element in our nature and disposition. This metabolic cleansing causes a genuine change in life. This change is what we mean by transformation. What the church needs is the inward metabolic cleansing that comes from allowing Christ as the life-giving Spirit to be our life and our person. Amen. So, kung pinapayagan mo si Kristo na maging buhay mo araw-araw, maging persona mo, okay, magkakaroon ng pagsasalita na magdadala ng mga metabolic change sa buhay natin. At ito yung totoong transformation. Ang transformation ay sa pamamagitan ng pagsasalita ng Espiritu. At yung pagsasalita ng Espiritu, nandyan yung tubig na naglilinis sa atin. Amen. So the life-giving Spirit is the speaking Spirit. Christ speaking is the Spirit. It is the very essence of the life-giving Spirit. If we honor the speaking of the Spirit within us, the Spirit speaking will become the water that cleanses, purifies, sanctifies, and supplies us with the element of Christ. So gusto ko yung salita rito na binanggit niya. If we honor, yan, sabi niya, ulitin yan, if we honor the speaking of the Spirit within us. Okay? Ano ba ibig sabihin nun? Kung minsan ang Espiritu ay nagsasalita, kaya lang hindi mo pinapahalagahan. So yun yung ibig sabihin, hindi mo ino-honor yung salita ng Panginoon. Hindi mo pinapansin, binabaliwala mo, hindi mo siya binibigyan ng importansya. So, kaya sabi nito, if we honor, ang ibig sabihin, bigyan mo siya ng importansya, pahalagahan mo siya, respetuhin mo ang kanyang pagsasalita, at huwag mong babaliwalain. Okay. Kapag nagsalita ang Panginoon sa iyo, seryoso ka. Dapat. Seryoso ka. At kung ganyan ang attitude natin, ganyan ang tugon natin, mabibless tayo. Ito ay gagawa ng paghuhugas sa ating pagkatao. At ang kanyang paghuhugas ay pagpapadalisay. Padadalisayin tayo. Alisin niya yung mga sagabal. Bakit hindi ka lumalago? Bakit hindi ka nakakaunawa ng mga spiritual na bagay? Bakit hindi ka nababago? So may mga dahilan yan. So may mga dahilan na yung mga bagay na yan ay huhugasan ng Espiritu. Purify ka niya, sanctify ka, okay, gagawin ka niya isang tao na bukas sa Diyos, no, at nakakaunawa, no, ng mga bagay ng Diyos. Lahat ng ito, napakaraming benefit itong cleansing na ito eh. No, kaya importante na pahalagahan natin ang pagsasalita ng Espiritu. Honor, sabi niya. Okay. Honor the speaking of the Spirit within us. This element replaces and discharges our old element and brings about genuine transformation. In this way, we are purified and sanctified. In this way, we also experience the practicality of the church life. Amen. So,
yung practicality ng church life ay nasa espiritu. Ang ibig sabihin, ang realidad ng church life ay ang espiritu. Ang realidad ng church ay ang espiritu na walang iba kundi si Kristo. Kung nag-church life ka, pero hindi mo in-exercise yung espiritu mo, parang wala ka rin sa church life. So tandaan natin, ang church life, hindi siya organization. Ito ay isang bagay ng buhay na nakapaloob sa espiritu. Kaya ang espiritu, ang blessing eh. Ang natatanging blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Lahat ng kailangan natin nasa loob ng espiritu. Ang tubig, nasa espiritu. Ang pagsasalita, nasa espiritu. Ang realidad, nasa espiritu. At sa pamamagitan nito, hinahatid niya ang mga elemento ni Kristo para sa paglago ng buhay. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Panginoon, ikaw ang nagsasalita ng Espiritu. Nawa, Panginoon, matuto kaming ituon aming kaisipan sa Espiritu, ang aming buong sarili. Maranasan nawa namin, Panginoon, ang pagsasalita na siya naguhugas sa mga bagay na hindi para sa iyo at nagdadala ng mga elemento ni Kristo tungo sa amin. Nagpapadalisay, Panginoon, at nagtatayo sa amin sa buhay eklesiya. Amen.